testimony na yan of experiencing the mercy of the Lord, I strongly believe that He deserves to be praised, no? Ang Panginoon po ay karapat-dapat sa ating pagsasamba ng sama-sama sa Kanya. And as we officially open the celebration, may I ask everyone to please stand up as we pray together in honoring and praising the Lord. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Mabuti kang Diyos, kinikilala namin, Panginoon, yung mercy na pinakita mo sa bawat isa sa amin throughout the week. We worship you, Lord, for your goodness. We worship you, Lord, for your faithfulness. And we worship you, Lord, for who you are. Maraming salamat po sa pagiging tapat. Maraming salamat po sa pagiging Diyos naming lahat. As we worship you, Lord, this morning, as we bring our hearts to you this morning, Lord, may it be the evidence of your grace, of your love, and your mercy. More mercy to each one of us. Salamat po, Panginoon. We give back all the glory to you and we praise your name. In Jesus' name we pray. Amen, amen. God bless you. Hello. Ayan. So, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. And talaga nga naman ang grasya ng Panginoon ay ganap na ganap dahil sa sa aircon na nararanasan natin ngayon. And it's really the evidence that God is listening to us. Siyempre, alam ko na every Sunday lagi natin sinasabi, ang init, Lord. Ang init. Tama. Ngayon, ang lamig na ang irereklamo. So, ang next ay ipoprovide ni Lord sa atin, puffer jacket. Ayan. So, talagang napakabuti ng Panginoon. And as we share kanina, tontuwa rin ako sa sinabi ni Mami doon sa, kung paano niya naranasan yung mercy ni Lord. And truly, yung mindset ng isang tao na maging grateful in everything that happening to us, it's really a great heart na hinahanap din ng Lord. And it's really God's grace na evidently talagang gumagalaw si Lord sa buhay natin. And as we worship our God this morning, patuloy natin i-enjoy yung lamig, i-enjoy yung presence ng Panginoon sa lugar na to. And patuloy natin papurihan ang ating Panginoon ngayong hapon na to. Ngayong umaga na to, sorry. Hallelujah, Lord. As we worship you, God. This, oh God, you wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into the sea, and nothing can keep us apart. So remember, hallelujah. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, hallelujah, Jesus. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. Hallelujah, Lord. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Hallelujah. And your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Can you sing? Your grace
Patuloy ka namin papupurihan, Panginoon, sa lugar na to. And maraming salamat, oh God, for bringing everything, Panginoon, into place, Jesus. Hallelujah, Lord, oh God. Continue to worship, oh God, in this place. Hallelujah. Lord, this is our desire, Father God, to worship you, Father God, to glorify your name. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Faithless Son, His mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Jesus. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy. Holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Hallelujah, Jesus. God is our cry. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the holy. Come on, church. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We deserve this praise, Jesus, oh God. And this is our cry, Father God. Hear the cry of your children, oh God, in this place, oh God. Come on, church. Let's enjoy the presence of our Lord in this place. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. Come on, church.
enjoy your presence, O God, in this place, O Lord. Patuloy mong iparamdam, Panginoon, ang presence mo, Father God, in this place, Jesus. Lord, as we sing this desire, O God, in our hearts, O Father God, Lord, continue to guide us, continue to correct us, Father God. Hallelujah, Jesus. It all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. Yes, Jesus, how could I fail to see you're the love, and you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will sing. This is my cry. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. More than a song, my one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I not be moved? You're here with me, so have your ways in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, this desire in our hearts, oh God. Na maramdaman namin, Father God, that we want to be with you, Jesus. Lord, in every circumstances in our lives, Father God, be with us, oh Lord. And this is our desire, oh God, to really worship you, Jesus. Hallelujah, Lord. My cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever.
Let's just appreciate the presence of God in this place. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord, for you are good. We praise you, Lord, for you are worthy of it all. We praise you, Lord, for you are faithful in us, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We praise your name, Lord. We praise your name. Sa lahat ng aspeto ng buhay namin, pinupuri ka namin, Panginoon. Even on the situation that we don't understand, we praise you, Lord. Naniniwala kami, Lord, that you are a sovereign God. We believe, Lord, that you are a God who restore. You are a God who deliver, Lord God. Maraming salamat po. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang Diyos na may pag-ibig sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat po dahil mabuti ka. As we enjoy your presence, Lord, this time, tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang bawat pamilya na nire-represent namin this morning. I just speak blessing to every home right now in the name of Jesus. Lord, to every one of us here or kung sino man ang maalala namin sa oras na to na kakailangan ng kagalingan, Lord, we speak healing right now in the name of Jesus. For those people, Lord, na nangangailangan ng restoration in terms of their relationship, Lord, we declare your restoration and your deliverance to every and any kind of relationship in Jesus' name. Hiningilala din namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng hustisya. Patuloy po namin nilalapit sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, ang presidente, ang vice-presidente, ang senador, lahat ng nakaupo, Panginoon. Wala kaming masasabing, lahat alam namin, pero sa iyo walang maitatago. Alam mo lahat, Lord. You know everything. You know every heartbeats, Lord God. That's why we continue to dedicate that the Philippines is for you alone. Any kind of government in this country, Lord, we dedicate it in the name of Jesus, sa pangalan mo lang. Kaming mga lingkod mo dito, Lord God, as we wait on you, allow us to be faithful as well in waiting on you, Father God. Bless every heart right now, Lord. I speak that you are just gonna open every spiritual senses of us this morning, Lord. Holy Spirit, move in this place. We welcome you in this place. Hallelujah, hallelujah. Just fill this place, Lord, with your presence. Walang lalabas sa amin ngayong umaga sa lugar na to na hindi ka nakakatagpo. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat, Lord. Maraming salamat. Salamat dahil even ang comfort ng mga anak mo, sagot mo. Kaya kami nalalamig ngayon dahil mabuti ka. Salamat sa katapatan mo, Panginoon. In just 3 months of Hope Church, you've been so good. And the good thing is that you're not yet done. Maraming salamat po, Lord God. We remember everyone na nakakasama namin ngayon, Lord. We speak healing, Lord God. We speak your presence be upon them. Every heart right now, Lord, na nandito sa congregation na to, you bless us with your presence, Lord. You bless us with the heart that is like you. That is like David, in the name of Jesus. We just praise you, Lord, for every answered prayers. Salamat dahil tumutugon kang Diyos. Salamat dahil hindi ka natutulog na Diyos. Salamat po, Lord God. And we just very excited to hear your message this morning. You speak to us, Lord. Personally speak to us. Gamitin mo po ang iyong lingkod, Panginoon, sa iyong salita ngayong umaga, and may we just be refreshed with a fresh anointing that comes from you. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, Panginoon.
Sinasamba ka namin, dinadakila namin ang pangalan mo dahil karapat-dapat ka. Hallelujah. Hallelujah. This is our prayer with thanksgiving and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Ang lahat po ay sabi ng Amen. Amen. I-high five mo naman ang katabi mo at palakpakan natin ang Panginoon. Pakisabi sa katabi mo bago ka umupo, pakisabi ang lamig. Ang namakaw po na po ang bawat isa. A Hopeful Sunday Church, talaga namang hindi na ako maliligo sa pawis dito ho sa likod. Talagang mabuti at mabuti at mabuti po ang Diyos. Every Sunday po, madalas ang naririnig niyo po kay PM ay isang linggong punong-puno ng pag-asa, no? A Hopeful Sunday. Ngayon, medyo iibahin natin habang ang mga chikiting na ito na maya-maya ay mga mag-turn into Jurassic ay pupunta na po sa Hope Builders. Again, if you have your kids with you and your family, we encourage you to bring them at church dahil meron po silang kalalagyan at ito po ang Hope Builders para po sa mga bata. Once again, a joyful Sunday, church. It's a joyful Sunday dahil po tunay na mabuti ang Diyos at mapagpala sa lahat. Talagang tumutugon. Talagang sabi ko nga ay malamig dahil malamig talaga. Lalo po kanina nung mga 7:30 na nandito na po kami, talagang lalo po kagabi. Kasi kagabi po nag-ayos kami dito, talagang tinesting namin if kung sa susunod na Sunday pa ay kailangan na ng puffer jacket, talagang ihahanda natin ang ating mga balat. Ano po? Talagang ito po ay katugunan ng panalangin ng bawat isa. Muli palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tumutugon siya talaga. No? Ako po ay namamangha hanggang ngayon sa gawa niya dahil dami na niyang ginagawa sa Hope. Nakakakilig kasi as you all know, we started Hope Church having a big question mark. Can we do it? Can I do it? Can I lead the church? Can I be a pastor of a church? Lagi ko pong sasabihin talagang parang hindi ako nababagay. Pero talagang there is peace in saying yes to the Lord. There is peace in our obedience sa Kanya. At again, hindi pa po tapos ang Diyos sa Kanyang ginagawa sa Hope Church. Hallelujah. Talagang, sabi ko nga, sa simula natin, hindi lang po, syempre na nakikita natin, visible itong aircon, ganyan. Di pa tapos si Lord, may nakaabang pa dito, nakikita niyo yung butas na yan. Walang titigil palamigin ng Diyos hanggat walang pulmonya ang mga taga-Hope Church. Banglamig, talagang magagamit na naman natin ang Taytay word na bangkalamig talaga. So, eto po ay magkakaroon pa next week. Talagang hindi lang po kinayang ikabit pa ngayon. Pero sa ngayon, komportable naman na po, Talagang praise God, praise God. And again, aside from that, I've been receiving a messages from the people of Hope Church experiencing their answered prayer, no? So, this week po nakatanggap po ako ng isang token of appreciation. It's a food na napakasarap. And nagulat ako, I didn't see it right away. May note po pala doon sa food na yon. Wala po kasi ako nung i-deliver. Tapos nung nakita ko, ang message niya doon, sabi na, "Hi PM, thanks for praying for me." Tapos parang, hindi ko alam kung ano yung klaseng prayer na yun. Nung nakausap ko po siya, ang sinasabi pala, may trabaho na siya. So, exactly what we prayed for. Hybrid, sa gantong lugar gusto, ganto, ganyan. Even the salary desired, binigay ng Panginoon. And that's how we see that God is at work. That God is real, that He answers every prayer. So, ngayon, nasa season po tayo ng patuloy na panalangin. Kung meron kayong panalangin na hindi pa natutugon, there's always hope in Christ, no? Kaya po may Hope Church. And that's enough reason for us na makapagpatuloy while waiting. At while waiting, kasabay ng pagpupuri sa Diyos. So, yan, susunod na prayer natin, yung soundproof, yung wala tayong naririnig sa labas. No? God is good, madami po siyang gagawin sa buhay ng bawat isa. And we praise God dahil nandito ka. Sabihin mo sa katabi mo, masaya akong nandito ka.
Naniniwala po ba kayo sa mga itsurang yan? Talaga bang masaya ba na nandirito kayo? Ano? Ngayong umaga na po na ito, di ko na po patatagalin, we will be talking about the message of the Lord entitled, God Restores the Broken. Sabihin mo sa sarili mo, restore! Restore! Ayan. So tayo po ay nasa pang-apat na linggo na pagbubulay-bulayan sa buhay ni David. So since the first Sunday of May, we started talking about his life, and ngayon po napakabilis talaga ng panahon, nasa ika-apat na linggo na po tayo until we close it next week for our last Sunday of the month. So God restores the broken. It is on Psalms 51. So if you have your Bibles with you, it's a bit long. It's a bit medyo, again, we encourage you always to read your Bible, not just to spend time with your family, but to read your Bible. So, ang text po natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Psalms 51. So, ito pong passage na to sa Bible, it is about David's prayer after his sin with Bathsheba. So, ito po ay prayer ni David magmula nang na-expose yung kasalanan niya through Bathsheba, na ang nagsiwalat po ay si Prophet Nathan. So, ito pong kwento na ito was about admitting that David was totally broken because of guilt. Okay? Kasi ano na siya a man after God's own heart na siya eh. Diba? So, ano yung naging kasalanan niya dito? Sa nakakaalam po ng kwento, I believe may iba dito, alam na yung kwento na to, no? So, ang Bathsheba ay anong ginagawa niya? Nakita siya ni David, no? So sabihin mo nang naliligo, nag-aano. So sa mundong salita, binosohan siya ni David. Talagang tinitignan na ganon. Hindi lang po yun natapos sa pamboboso. Hindi lang natapos sa tinititigan ni David habang naliligo or habang nakahubad. Ang worst na ginawa niya ay merong asawa si Bathsheba na ang pangalan ay Uriah. So, ang pinagawa ni David, gusto ko si Uriah, kailangan siyang mamatay. So, nagkaroon ng masamang adhikain sa kapwa dahil may gusto siya. So, pinatawag niya ang mga soldier, tapos, isa sa mga soldier si Uriah. Ang salita ni David, dapat si Uriah nasa harap para tumbok, madaling mapapatay. He is already a man after God's own heart. So we see there na lingkod na siya ng Diyos, close na close siya sa Panginoon, pero na-fall siya into sin. Tayo pa kayong hindi a man after God's own heart, diba? Meron ba ditong magsasabing, I am enough na hindi ako nagkakasala, no? Kung lahat pwedeng makaranas nito. David was broken by guilt, ashamed by his sin, and desperate for God's mercy. Yet, in this book of Psalm 51, it shows that God does not reject the broken person who truly repents. He restored them. So, sa pagbubulay-bulayan po natin ng salita na to, makikita natin, para ni-restore ng Panginoon si David, sa kabila ng ganun yung nagawa niya. Minsan sa buhay natin, hindi man tayo nagpapatay, may nakapagpapatay na ba dito? Wala pa naman muntik lang, or malapit na. I rebuke pala sa atin doon, okay? So, meron tayong aspeto sa buhay natin na may kasalanan na marahil aware ka or hindi, whatever kind of sin is this. But the good news is that God is able to restore. Many people think that failure is the end. No? Pagka may mga pinagdadaanan tayo, tingin natin, nagkamali ako, wala na to, last point na to, tapos na to. Sa mga taong hindi kilala si Jesus, ganun kadaling mag-isip. Minsan nga tayo, kilala natin si Jesus, dumadating sa point na parang, parang ang hopeless ko. You know? Parang it's hard for us to think na there is a chance, there is a hope, there is a restoration in God's hand. But this is the good news. Brokenness can become the beginning of restoration. Sa mga panahong durog ka,
yan yung mga marahil umpisa ng pagbabago sa buhay mo. Parang sa salita po sa fitness life, no? No pain, no gain. Kung gusto mong pumayat, magbuhat ka. Okay? Maglakad ka, tumakbo ka, effortan mo. There must be something that you need to do for you to achieve something. Sa pag-aaral naman, hindi pwedeng pumapasok ka lang, gagraduate ka. Magkaiba yung pumapasok sa nag-aaral. Para saan ka gumigising? Para pumasok lang makita si crush. Okay? May magsasabi pa ba kaya sa henerasyon ngayon na excited na ako pumasok, excited na ako sa lesson namin sa HECASI. May HECASI pa ba? Wala na yata, no? Sa social studies, sa science, no? There must be something that we need to do for us to experience something that we want to happen. In the same way, brokenness can become the beginning of our restoration. Sabi po sa Psalms 51 verse 17, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou will not despise. God values a repentant heart above all else. God is a gentle God. Gusto ng Panginoon yung sinasabi natin. Lagi kong favorite na illustration to pagdating po sa mga anak at ina or magulang na relasyon. Naranasan niyo na po ba yung kayo muntikan ng mahagot dahil Monday, bukas, nagdaan ng Friday, Saturday, Sunday ng gabi mo pa sasabihin na kailangan mo ng kartolina. Bakit ngayon mo lang sinasabi na daan meron sa daan mo ginagawa ganyan? Alam niyo na kung sino yung ganun sa akin doon, di ba? Bakit kung kailan hating gabi, tsaka ka saan ako kukuha ng plastic oven ngayon? Saan ako kukuha ng fastener ngayon? No? But then, gaganon lang yan. Pero, gagawa ng paraan. Bibigay kung anong kailangan mo. In the same way with our relationship with the Lord wants our heart wholeheartedly. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, kailangan ko ba God created the heavens and the earth? Bago ko pa sabihin, alam ng Diyos, ba't kailangan ko pang mag-pray? Naging isip niyo na po ba minsan yun? Wala namang matatago sa Diyos, alam naman niya lahat, bakit pa kailangan kong mag-pray? Let me tell you this now, church. To pray to God is our privilege. Okay? Kung paanong halimbawa, close ka sa kilalang tao, sikat na tao sa mundo. Okay? Last time po nakapanood ako ng biopic film ni Michael Jackson. Ano? So halimbawa, ang buhay mo, simple lang, pero close ka sa kanya. Di ba, privilehe yun na sikat na siya, kilala siya ng lahat, tinahangaan siya, gusto ng autograph, gusto ng picture, ganyan. Pero ako nakakausap ko siya ng face to face, nang magkatabi kami. Bakit di natin gawin sa Panginoon yun? No? Now, we have this personal relationship with Him. That's why prayer is very privileged and opportunity for us to speak to Him. Diba? Kung meron kang hinahangaang vlogger or artist, celebrity, diba? Iba yung fulfillment na nakikita mo sa screen mo lang sa phone over sa nakikita mo sa personal. Diba? Kaya nga pagka may pagkakataong makita ang isang iniidolo mo, mall tour yan, or kung ano mang pupunta, concert man yan, di ba? Sisikapin mong makapunta kahit wala pa yung time ng open ticket sa F4, 60,000 na ang nakapila, Lord. May nag-chat sa akin, sabi sa akin, ngayon mo patunayan na favorite ka ni Lord kung makakuha ka ng ticket sa F4. Dahil magka-concert ho sila nitong June, ano. But with all of our connection with the one that we look forward to be with, bakit hindi tayo ganun sa Panginoon? It is our privilege to speak to God, and that's why He values a repentant heart. Parang ganito kasi yan, kung meron kang kilalang tao sa buhay mo, nakakilala mo lang, pero hindi mo ka-close, aamin ka ba dyan ng kamalian mo? Diba?
Kung hindi mo ka-close, magsasabi ka ba dyan na, uy, nagkamali ako, alam mo ba ito yung nagawa? Hindi mo sasabihin yun. Bakit? Hindi mo kasi ka-close. Sasabihin mo lang yun sa ka-close mo. Sa komportable kang sabihan na nagkamali ka. Sa komportable ka pagsabihan na naging mahina ka, di ba? Hindi mo yun gagawin sa hindi mo ka-close. In the same way with our relationship with the Lord, it must be easy for us to repent. Bakit? Close kami ni Lord. Diba? Pero there are times in life na masasabi natin, kahit sa Panginoon, hirap tayong maging honest. Yung parang, ang hirap aminin na kailangan ko ng biyaya patungkol dito. Ang hirap aminin na, naalala ko po sa Bible School, one thing that we learned there is yung Christian counseling. And sa subject po na Christian counseling, ang pinaka dapat meron ka doon, courage as a counselor, and honesty dun sa kina-counsel mo. Kasi maglalatag ng mga nangyayari yan eh. Diba? So parang it takes so much courage. For example, there is one time na meron po akong kinounsel, siguro mga early 20s, babae. And then, ang struggle niya is yung addiction to pornography. And it took her so long to really accept and admit the fact that I need help. No? And nakaka-bless kasi, yun pong accountability or yung pag-amin na kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng saklolo, it has the power to break the chain of the sin that's going on in your life. That's why the Hope Church has the vision of we are the church that loves God, makes disciples, and brings hope and purpose through Him. If walang discipleship na mangyayari, mahirap i-coordinate yung purpose, yung love, yung hope. Bakit? Walang relationship. No? But then, God values a repentant heart above all else. Sabihin mo sa katabi mo, be honest. So, sa katabi mo, hindi sa sarili, talaga kailangan talaga tayo yung maging honest na. Be honest. No, let's be honest before the Lord. Point number 1, God restores the broken through His mercy. Kaya po kanina, tinanong ko kayo ng ano or paano mo naranasan yung mercy ng Lord throughout the week. Ano? Sabi po sa Psalms 51 verse 1 to 2, have mercy upon me, O God. Ito po ay prayer pa din ni David. Ano? Have mercy on me, O God. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin. Ganito ka-desperado yung prayer ni David, no? David did not appeal to his position as a king. Wala siyang angas na, putatawarin ako nito agad, hari ako eh. Wala siyang ganon. Hindi siya nag-appeal because of his position, of his past victories, or his good works. Kasi di ba minsan parang nakakapag-isip tayo na baka naman may grace kasi all throughout naman. Kasi di ba meron tayong mga salita dito sa mundo na sa daming ginawa ng mabuti, yung pagkakamali, kitang-kita. Di ba parang ang dali bang yun ang ma-highlight, no? More than David think of his victory, his past good works, and even his position as a king, he depended completely on the mercy of God alone. Kilala niya, close kasi sila ni Lord. So alam niya na may habag para sa akin, may kapatawaran para sa akin. But he knows as well that there is something that he need to do for him to be able to experience that, no? Restoration always begins with mercy. It begins with mercy. Ang Diyos po ay mahabagin. Kung aalalahanin nyo lang sa buhay nyo, anong aspeto yung buhay mo na parang tingin mo, dead end na. Naniniwala ako lahat tayo may pwedeng maisip na at some point of our life, we felt like this is already a dead end kind of situation.
Pero hindi mo alam yung naranasan mo pala na yun, mercy pala ng Lord yun. Habag pala ng Lord yun. Because the truth is that we cannot heal ourselves from sin. Hindi mo kayang mag-isa. Hindi mo kayang mag-isa. Kahit gaano mo itago yung bagay na alam mong hindi tama, hindi mo yan magagamot mag-isa. We always need God to forgive, to cleanse, and to restore us. And yung mga forgiveness, cleansing, restoration, hindi mo yan ma-check out sa Shopee. Hindi mo yan maa-add to cart sa Temu. Lalong wala yan sa yellow basket sa TikTok. It is within our heart. We need God. Lamentation 3:22-23, ano pong sabi dito? It is of the Lord's mercy that we are not consumed. They are new every morning. Favorite ko po to kasi kung pansin nyo, pagka meron tayong mga drama-rama sa buhay natin, meron po bang nagdadrama na pagkagising pa lang, ang lungkot-lungkot ng buhay ko. Lahat mo ng pagdadrama sa gabi. Tama po ba? Eh sinabayan mo pa ng Moira song. Kahit ako'y, iba pala yun. So, yung feeling mo na nasusuppress with the current thing that's going on into your life, madalas yan nangyayari sa gabi. But the good news is that the mercy of the Lord are new every morning. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. That's why we have hope in Him. That's why sa Panginoon, laging meron kang nilolong. We parang, this week din po, I was able to share the word of the Lord sa isang memorandum kind of dinner with the one that is very special to me na kay Jesus na po. We gather in celebrating of her birthday in heaven. And naalala ko doon, we talk about we do not grieve without hope. In the same way in us, we are not broken without hope. We can be broken, longing, seeing, experiencing the hope that comes from the Lord. God's mercy is fresh every day. It is fresh every day. And failure is not final when mercy is available. Hindi po na-out of stock ang habag ng Diyos. Hindi rin po ito yung parang sold out, go back tomorrow, kasi 10 na yung binigyan ko ng mercy today, bukas ka na lang. Hindi po siya ganun. Failure is not final when mercy is available. 1 John 1:9, anong sinasabi ng Panginoon doon? If we confess our sins, He is faithful. And just to forgive us our sins and to cleanse us from all the unrighteousness. Confessions open the door for cleansing. It opens the door for cleansing. Unang-una yung pagtanggap po natin na I'm broken. Durog ako. May pinagdadaanan ako. Sira ako. Kailangan ko ng tulong. When you let someone know, especially the Lord, knows what's going on into your life, it opens the door for cleansing. Dahil po sinasabi nga natin that the mercy of the Lord is not limited. Sinasabi po sa Ephesians chapter 2 verse 4-7, but God, who is rich in mercy. Isa pong definisyon na pwede nating makuha sa pagkatao ng Panginoon ay mayaman po siya sa habag. Mahabagin po ang Diyos. Mayaman siya sa awa. Maawain po ang Diyos. He is rich in it. So, church, I just really encourage every one of us to stop hiding our brokenness from God. Stop hiding your brokenness from God. Reevaluate yourself, assess yourself. Baka hindi ka aware na kailangan ko pala ng restoration. Kailangan ko pala ng tulong. Bring your sin honestly before Him. Kung napanood niyo po yung Tony Talks ni Lara Mailey, na asawa ni Berwin Mailey, no? So, ang kwento po nila ay nagka-affair si Lara sa, of course, affair sa isang Kristiyano din, no?
naka-church. And nung tinanong siya ni Tony about, naiisip mo ba no na kaya mong iwanan yung pamilya mo para sa affair na yan? Ang sagot niya, oo. So, dumating sa point na ang naging prayer daw niya, sabi niya, Lord, hindi ko kayang makipaghiwalay sa kanya, pero alam kong mali ito. Tulungan mo ako. So, ang kabuuan po nung episode na yun is about being honest to the Lord. Kasi yun din ang binigay niyang key point to people na if you are struggling into something, if you are having a hard time to something, isa lang, maging totoo ka sa Panginoon. Bring your sin honestly before Him. Lord, alam kong mali ito, hindi ko to kaya, pero alam ko mas malaki ka, mabuti ka, kaya mo to, walang imposible sa'yo, tulungan mo ko. God is gentle, that's why nag-aantay siyang lumapit tayo. Hindi naman ganito, Diyos pag hindi ka lumapit sa akin at hindi ka umamin, wala kang pang caramel macchiato sa Starbucks, venti with extra shot. Hindi ganon mag-isip ang Diyos. Hindi siya conditional na Diyos. If hindi ka aamin, hindi kita pagpapalain. Hindi po siya ganon. Diba? Tayong mga tao, pwede pa. Gagawin ko to kung laging may kapalit talaga namang kung gagawin mo to, no? Praise God, ang Panginoon po, hindi ganon. That's why we have the ability or the chance to bring our sin to Him with the honesty. God's mercy is greater than your failure. Yun po yung pinakagustong maibahagi sa inyo ngayong umaga na to. Lahat tayo nagkasala at lahat tayo nagkakasala. Magpahanggang ngayon. Hindi po natin pwedeng sabihin or isipin na, ay si PM, siya ang pastor ng Hope Church. Siguro napaka-perfecto na na to at hindi nagkakamali. Hindi ka sure. Okay. Binabago pa din ng mercy, ng habag, ng awa, ng pag-ibig ng Diyos araw-araw. And the good news is that God's mercy is greater than that. Kahit na anong, name it kind of failure, God's mercy is greater than that. And this is the thing that we must know. God cannot restore the person who pretends to be whole. Tama na ang pagpapanggap na okay lang tayo. God will restore the one who admits that they are broken. Brokenness is not just about what you are thinking broken-hearted. It's not just about speaking about, Lord, malungkot ako. Whatever kind of definition na dinidefine natin yung brokenness sa atin, no? So, it could be like yung mga bagay na kinalulungkot mo, mga bagay na kinakasama ng loob mo, mga bagay na parang pakiramdam mo, wala ng lusot, no? Whatever definition of brokenness to you, God wants to restore that, no? Hindi natatapos, walang level ang pagiging broken sa Lord na hindi ko i-restore yan, level 1 lang naman yan, kaya maayos yan. Ay, i-restore ko to pag level 5 na, pag hikahos na talaga. No, if level 1 pa lang, naging honest ka na sa Panginoon, God is able to restore that. Bakit? Pagkatao niya yun eh. Pagkatao ng Diyos yun. Yun ang pagiging lordship niya. He restored the one who admits that they are broken. Pangalawa po, God restores the broken by changing the heart. God is able to restore every brokenness, unang-una sa puso. Hindi po sa dila, hindi po sa isip, pero sa puso. Sabi po sa Psalms 51 verse 10, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ito pong konteksto sa Psalms 51 ay panalangin pa din po ito ni David, no? Create in me a clean heart. Sa ibang version po, ang sabi dito, create in me a pure heart. No? Pure heart po ang hinihiling ni David or clean heart. Talaga namang parang, Lord, napakahirap. Bigyan mo ko ng pusong malinis. Bigyan mo ko ng pusong tugma sa kung paano mo ko gustong maging. Ganito ka-desperate yung prayer ni David. It can also be a prayer in our lives.
whenever you feel like there is something wrong in your heart, ako parang nagiging kasanayan ko na, Lord, naiinis ako, baguhin niyo po ang aking puso. Linisin niyo po. Minsan nga napapaano pa ako, may kukwento ko, huwag na nga. Di maganda yung kasabihin ko, huwag na nga. Ganun. Create in me a clean heart. David understood that his greatest problem was not external. Naiintindihan niya na ang problema niya ay hindi yung sa panlabas. Pero ang problema niya is yung nasa panloob niya. Kasi imagine niyo, nakita lang niya si Uriah, si Bathsheba, na naliligo. Okay, so nakitaan niya. Eto na. Nag-lead na sa murder. Diba? Ganon kabilis ang sin. Ganon kabilis yung mga bagay na pwedeng magawa nito sa atin. Nakita lang ng mata mo, napunta na sa isip mo, napunta na sa ikabuturan ng puso mo para tawagin mo ang mga soldier. Iharap nyo si Uriah para pagka nagano nga nasa harap siya, mabilis mamamatay. Ganon ang idea niya. That's why he's very desperate in kind of, Lord, create in me a clean heart. Hindi external ang problema ni David, internally. But he did not merely ask for a second chance. Di ba kasi pagka may mga, alam mo, sa mga relasyon dito, pagka give me a chance, make it up to you, ganyan-ganyan. Hindi. Si David, ang prayer niya, bagong puso. Create in me a new heart. Bagong puso, hindi pangalaw. Kasi pag pangalawang pagkakataon nga naman, di ba? Pag ginawa yan, gagawin yan ulit. Yan, mga utak natin, di ba? Pero si David, he was very personal in terms of praying to God that he asked for a new heart. And doon natin makikita that real restoration is not behavior modification. It is a heart transformation. Hindi siya yung parang, ay, nagbago na siya. Ang bait na niya. Ang totoong restoration na nanggaling sa Panginoon ay straight from the heart. And there is a transformation there. Kasi makikita natin, ang galing. Ibang-iba na siya. It is a heart of transformation. Ezekiel 36 verse 26, sabi po dito, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. Pangako po ito ng Panginoon. God specializes in heart surgery. Walang hindi kayang gawin ang Diyos sa bawat pusong ang tingin mo, ang dumi-dumi na, punong-puno na ng bara ng galit, bara ng inggit, bara ng buot, whatever kind of heaviness that's within that heart. God specializes in heart surgery. That's why in 2 Corinthians 5:17 it says there, if any man is in Christ, he is a new creature. Kasi pakikita mo talaga na pag nasa Panginoon tayo, may bago talaga. No? May magbabago talaga. Naalala ko po nung, lagi ko nakukwento to yung mga bata kami, hindi ko alam kung naaalala pa ni Gil. Parang elementary pa siya noon, high school ako noon. Tapos yun yung mga era na pag may Sunday lunch kami sa Cadena de Amor, lagi akong sumusunod lang kasi, nagla-lunch na sila, ako hahabol lang kasi nga, merong God is good, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! May ginagawa ang Diyos ng maganda, no? God is good, God is good. Nung time po nung elementary siya, high school ako, lagi niya sinasabi, ate, hindi mo pa ba kabisado yung Bible? Kasi nga kada Sunday noon, laging ang dating, susunod lang ako kasi merong meeting sa AGR, merong life group, iba pa yung network meeting, ang dami-daming ginagawa sa church. Tapos parang sabi niya, lagi ka na lang late. Sabi niya, hindi mo ba kabisado yung Bible? Ano ba pinag-aaralan niyo dyan? Sabi niya gano'n. Tapos, hindi ko malimutan yung tanong niya na yun. Bata pa siya, I think she was grade 5 or grade 6. Kasi mga second year, third year high school ako na. Doon ko na-realize na ang galing ni Lord kasi hanggang ngayon, inaaral ko ang Bible, but it doesn't feel like
Ulit-ulit. Alam ko na yan. Hindi kagaya nung, di ba kasi po tayo pagka merong, sabihin mo ng pelikula na paborito, yung parang kahit may ginagawa ka, gusto mo lang naririnig yun. Meron po akong friend na pagka may ginagawa siyang kind of paglilinis and everything, ang lagi niyang means habang, di ba yung ibang music, yung iba naman, pinapanood yung Friends na parang background, di ba? Ako minsan yung Four Sisters in a Wedding, no? Sorry, Ma! Sorry, Ma! Sorry, church, ang init ulit. Okay. Lord, bakit gano'n? Diba? So, parang we have the comfort kind of, hindi itutuloy ko to, parang kahit ano, nalilibang ako, ito yung kailangan kong gawin, ganyan. So, in the same way with the word of the Lord, it doesn't feel like paulit-ulit. Parang lagi na lang, nabasa ko na mula Genesis hanggang Revelation, pero, di ba? So, laging nagpapakita ang Diyos ng mga bagay sa buhay natin that we will be amazed. Di ba? Parang katulad nito. Di ba? Kung hindi niyo po alam, kaya po tayo naka-speaker na ganito. Kagabi po, pumutok yung wiring ng mga speaker natin. Hindi lang yun, hindi pa natatapos sa pagputok. Nasira ang ano tawag dyan? Ang naisisip ko, humidifier. Amplifier, okay? Talaga sabi ko, Lord, may aircon kami, pero ano pa ang masisira, okay? Pero, does it mean like, okay, church, cancel ang church natin kasi walang kuryente? Hindi, di ba? Hindi tayo magpapatinag sa mga bagay na marahil makakapagbigay sa atin ng, ayoko na, di ba? That's why if any one of us is in Christ, there is a new creature. And God does not just repair lives. Hindi lang po basta nagre-repair ng buhay ang Diyos. He makes people new. Uulitin ko po. Hindi lang po basta nagkukumpuni ng buhay ang Diyos. He makes people new. Kaya nga po sa samahan namin, we call it what chicks, ano, pagka nag-uusap kami, nagbibiruan, parang laging merong bakit nakakatawa of all people sa atin, ikaw ang pinakamaldita, no? Tapos ikaw pa nagpastor. Ayun po ay isang katotohanan na God makes people new. Kasi talagang kung pag-uusapan niyo po sa amin, sa atin, hindi po talaga ako bagay sa pagiging pastor. But then the Lord called me. And pagka ho ba ganun, sasabihin ba natin na, hindi totoo to, bulaan to, di ba? But He makes people new. In Romans 12 verse 2, sabi po dito sa Romans 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Meron pong, nung life group po namin nung last week, nagkaroon po kami ng kind of film showing. Ito na naman, lumuluha na naman yung likod ni PM. Talagang, meron pong pinakita doon sa illustration na maduming tubig. Napakaliit lang niya, ito lang siya. Tapos, malinis na tubig. Sabihin mo na yung malinis na tubig, yun yung salita ng Diyos, going to church, praying daily, worship the Lord, something that's spiritual thing. Tapos, yung tubig na malinis, unti-unting nilagyan ng tubig na bago. Hindi inalis yung madumi ha, pino-pour out lang. Unti-unti, yung green na dirty na tubig, nagiging malinis. And that is exactly the meaning of be transformed by renewing of your mind. That's why we always say here at church, read your Bible, diba? Kasi iba pag kayo ang nakaranas. Dati nga sabi ko, pag naririnig ko si Pastor Glenn na nagpipreach, si Mama Tess, lahat ng mga tinuturing kong mentor, ay, nung bata ako, hangang-hanga ako. Totoo ba yun? Grabe ang galing. Pero iba yung feeling pag ikaw ang nakaranas. And that is exactly the reason why we need to be intentional in being able to transform our lives in renewing our mind, no? So, medyo ako po ay believer nung tell me who your friends are and I will tell you who you are. Karimpot lang. Bakit? Kasi there is a power of influence. Di ba? Kung isa sa kaibigan mo, lahat nagsha-shopping, ikaw din, ang therapeutic mo din mag-shopping. Di ba? Pero pagka ang
trip nyo magkape, walang titigil hanggang walang nagpapalpilit, magkape tayo kahit saan, di ba? There is a power of influence. And transformation begins inside before it appears outside. Kadalasan po, sa madalas na pagkakataon, ang pagbabago sa buhay natin ay nangyayari pag ikaw lang mag-isa. Hanggang sa makikita na lang ng mga tao sa paligid mo, uy, parang ang bait-bait mo na. Diba? Yun pala, outside, the people can see prayerful ka. Diba? Malupit kang manalangin, no? Transformation begins inside before it appears outside. One thing po that we must remember, God wants more than outward religion. That's why ako po personally, kung tatanungin nyo, si PM po, nung wala pang Hope Church, meron po akong kaibigan na INC. Pag magkasama kami, oras ng samba nila, sumasama ako dun. Diba? Meron akong kaibigan na Catholic, pag kailangan ng kasama, adoration, tara sa adoration chapel. Hindi po tayo nang kukondena ng hindi Kristiyano. Hindi po tayo ganun. No? Because God also is not after the outward religion. He wants purity in the inner man. Yung kalooban po talaga natin. And restoration includes renewed desire, renewed thinking, and renewed obedience. Nung bata po ako, pagka may nalaman akong sabi ni ganito, ganyan ka daw, ay, susugod si antay mo. Anong sinasabi mo na? Diba? Talagang salita nga ng taytay, lintek lang ang walang ganti. Hindi ako titigil na di mapatunayang mali ka. Pero pag na kay Kristo ka na, sabi ni ganito, ganyan, okay. Para, God bless you. Walang problema. Kung anong gusto mong isipin, go. Paparating na po ang ating electric pan na late. Mamaya may minuto na yan. Okay. So, talagang may mga bagay sa buhay natin na when we are being intentional in transformation, it renewed our desire, renewed our thinking, and renewed obedience. God doesn't just clean up the mess. Hindi lang po basta nililinis ng Diyos ang dumi. He changes the heart that is made the mess. Ulitin ko po. God doesn't just clean up the mess. He changes the heart that made the mess. Ikaw ang gumawa ng kalat. Di ba sa atin ano? Kalat mo, pulot mo, kalat mo. Di ba? May ganon. Pero pagdating po sa Panginoon, babaguhin ko ang buhay mo kasama ng paglilinis sa kalat mo. Amen. Amen. Nandyan pa po ba kayo, church? Amen. Panghuli po, God restores the broken for His purpose. Ang bawat sakit po natin sa buhay may layunin ng Panginoon. Hindi man yan gawa ng Panginoon sa madalas na pagkakataon, but His Lordship is something that can do something good out of bad. Marahil ginawa ng tao or the work of evil for bad, but God always meant it for our good. In Psalms 51, isa pa po sa prayer ni David, sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Then will I teach transgression. Sige lang, kunin mo lang. Then will I, ano to, history to ng Hope Church. Alam mo, praise ka. Hindi mo sa tayo, praise ka, nandito ka. Praise ka, nandito ka. Talaga, no? Sabi mo po sa prayer ni David, restore unto me the joy of my salvation. Then will I teach transgressions my ways. Kung naalala niyo po, hindi ko alam sa mga, alam ko kasi karamihan dito talagang laki sa pagiging Kristiyano, anak. Ako po, una po akong na-born again, yung talagang totoo ha, 2008. So 2008, doon ko naranasan yung camp, yung EGR, yung life group, lahat 2008 ko naranasan. Noon po naranasan ko yun, ang sabi ko sa sarili ko, parang feeling ko talagang new creation ako, yung talagang bangka bait ko, talagang akala ko hindi na ako gagawa ng kasalanan. Akala ko lang pala yun. Okay? So, yung parang, halimbawa po, cellphone, okay, pag meron kang bagong na-invest o napundar sa sarili mo, di ba parang ang saya kasi bago? Di ba? So, parang very excited ka na, mag-ingat na ingat ka. Pero pag tumatagal na yan, uy, nalaglag. Yan mo na, bili na lang ulit mamaya, tara, bili tayo. Okay? Pero nung bago yung gamit, nung bago
prayer of Lord, restore me the joy of my salvation. Kasi nga parang naging relax na lang siya, a man after God's own heart. King, di ba? So parang ano bang gagawin ko? Wala na, ginatutuloy ko na to. Akala niya hindi na siya mapapall out of sin or magkakamali. Pero nangyari na din, no? David understood that restoration was not only for the personal healing, but also for the future ministry. In the long run, church, you will realize, kaya pala inalaw ng Lord sa akin mangyari to kasi ganito. Okay, meron kang kapupuntahan na may dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay na yon. And this is the truth. God restores people so that they can become testimonies of His grace. Kaya nga we are always praying na, Lord, gawin mo akong channel of your blessing. Lord, gawin mo akong salamin ng pag-ibig mo. Makikita ng tao na buhay ka sa buhay ko. Ang daming pagpapala nito, ang daming blessing, ang daming pabor, ang daming breakthrough. Favorite ka ba ni Lord? Minsan magkakabiruan na, ang Diyos ba namatay lang para sa'yo? Parang ikaw lang ang may pabor. Pero hindi. The reason why we are experiencing brokenness is for us to be a testimony to other people of God's grace. In Joel chapter 2 verse 25, sabi po doon, then I will restore to you the years of the locust yet eaten. Ang katotohanan po dito sa chapter 2 ng Joel ay sinasabi ng Lord, kasi di ba minsan meron tayong mga bagay na nanghihinayang tayo, sayang, kung ano pala, sana ginawa mo pala yun. Pero isa po sa pangako ng Diyos, huwag kang mag-alala, I will restore you the years, more than. Lalo sa relationship, di ba, meron tayo, grabe, nagsaya ako ng ilang taon doon, hindi pala para sa akin. Walang tapon sa lahat ng yun. Bakit? Kung hindi ka nagkamali doon, mapupunta ka ba sa tamang tao na nandun ka na ngayon? Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, tamang tao ka sa akin. And I thank God for you. Kahit mainit, palakpakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah. There is the Spirit of the Lord in this day. God can redeem the wasted years. Yung akala mo sa tao, sayang to. Diba? God is able to redeem the wasted years. Panghuli po, ang John 21 verse 15, sabi po dito, Jesus restored Peter after his denial and recommissioned him. Diba? Hindi na, nung naalala niyo po, nung month of March, pinag-usapan natin yung buhay ni Peter. Wala ni isa sa Bible na nagsalita ang Diyos na papatawarin kita po. Walang ganun. After his denial, may ginawa pa rin ng Diyos sa kanya. Anong pinagkatiwala ng Lord sa kanya? Feed my sheep. So, ginamit pa din siya ng Lord para maging pagpapala sa ibang tao. And failure did not cancel Peter's calling. Sa bawat brokenness po natin lahat bilang tao, it will never cancel the calling of the Lord in our lives. Never. Never. No? In Corinthians chapter 1 verse 3 to 4, sabi po dito, who comfort us that we may be able to comfort them which are in any trouble. You cannot give what you do not have. Kung may mga pagkakataon na nararamdaman mo pinocomfort ka ng Lord, it is also for you to comfort other people as well. Because your restoration becomes someone else's encouragement. Naniniwala po ba kayo doon? Yung mga bagay na minsan kang napanghinaan sa ibang tao, kalakasan yan. Kung saan ka binago ng Panginoon para sa ibang tao, pag-asa yan. Kaya huwag mong isipin na may pinagdadaanan ka sa buhay mo, wala lang yun. Kasi may kapupuntahan yan. Hindi mo alam kung paano na-encourage ang tao to your life. Laging meron. Lagi pong meron. And your brokenness season is not wasted because God can use your testimony to heal other people. Restored people become powerful witnesses of grace. Ang taong binago ng Panginoon ay nagiging malakas na ebidensya ng grasya ng Diyos. And personally, nakita ko po yun sa buhay ko. Kasi sabi ko, ang past ko talaga hindi maganda dahil nga hindi naman ako mabuting bata, may kasalbahihan ako. Pero para gamitin ka ng Lord at may congregation ka, may tao kang nag-a-attend sa church, there is something there, that's the message of grace, is evident in your life. And the same mouth that cried in repentance can later preach the restoration.
Sino po dito gustong mag-preach ng restoration ng Lord? Mataas kamay. Yung mga gustong mabago at maging dahilan din ng pagbabago ng ibang tao. Tayo lahat yun, no? Ang kabuuan po ng Psalms 51, it teaches us that God restores through mercy. God restores by changing the heart. And God restores by His purpose. No matter how broken a person may be, God's grace is still able to restore. Wala pong imposible sa Diyos. Dito na po ako magtatapos. Whatever it is that you are hiding from the Lord, whatever guilt that you are carrying, whatever spiritual brokenness that you have, ito lang po ang gustong iwanan sa inyo ngayong umaga na to. God is able to restore you when you let yourself be honest to Him. The God who restored David can restore you too. Kung sinong Diyos yung nagsalba kay David kahit siya ay hari na, siya din po ang kayang sumalba sa ating lahat. Kaya nga po sinasabi sa Psalms 51 verse 17, a broken and a contrite heart, O God, will not despise. God restores the broken, yes, but He values a repentant heart above all else. Tumayo po tayong lahat. Sa pagtayo po natin, as we pray for God's restoration to every heart, nais ko rin pong gamitin ang oras na to para ipanalangin niyo po ang ating electricity dahil po anniversary po ng hapon na service mamaya, 19th anniversary po nila. And we just declare na maayos po ang electricity na to bago magsimula ang celebration nila. Just pray, I'm being specific right now. Also pray for the wiring and everything kasi po parang baka po nabigla ang ating kontador, ganyan, kasi nga po talagang dalawa bigla, no? Talagang no pain, no gain, no gain. History ng church, yung unang bukas na echo, nagpaypay kami ng half of the preaching, okay? But God is able to restore the coldness in this place. Amen. Amen. Kumikit po ang lahat. Let's just speak to God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church, just open your heart to the Lord. Speak to Him and allow Him to speak to you as well. We worship you, Jesus. We worship you. We lift your name up, God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. My soul is up, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see? If you know the song, just sing it to your hearts right now. You are hallelujah, that rescued me, and all I am is devoted to you. Lord, how could I not be moved? Lord, here with you. So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will see. This is our cry, Lord. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire, just to be with you, is to be with you, Jesus. Come on, church, I'm just gonna give you time of the quietness in this place. Just allow God to speak to every heart right now. Kapigit
for every heart in this place in the name of Jesus. We declare, Lord, your sovereignty. We declare, Lord, your boldness be upon every heart right now in this place, Lord God. Kung sino man po dito sa oras na to ang kailangan ng tulong, saklolo, gabay, pagbabago, Panginoon, bless us with a new heart. Kung papaanong nanalangin si David sa'yo, Lord God, ganun din po kami. Maraming salamat po dahil sa'yo may pag-asa kami. Maraming salamat po dahil sa'yo meron kaming hinaharap na bago, meron kaming hinaharap na lakas, at meron kaming pwedeng pangkiliging pag-ibig na nagmumula sa'yo. Salamat po sa restoration, Lord, and salamat dahil hindi ka nagre-record ng mga mali ng anak mo. Give us comfort, Lord. We pray also for the electricity of Hope Church. We pray, Lord, for the Comic Church anniversary this afternoon. We declare, Lord, na maaayos po ang electricity na ito bago po sila magsama-sama for their celebration this afternoon, and maaayos po ang lahat ng wiring sa lugar na ito. Salamat po. Salamat po. Common Church, just praise the Lord. Just give thanks to Him. Just dedicate and surrender everything to Him. Hallelujah. 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 We worship you, Jesus. We worship you in this place. We glorify you in the midst of heatness right now, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, Jesus. Bless your people, Lord. Bless your people. May I ask everyone to please raise their hand as you receive the blessing of the Lord this morning. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord bless every heart. The Lord bless you with courage to be honest to Him. The Lord bless you with the surrendered heart. The Lord bless your family, your life, and every pocket. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and let all God's people say, Amen. Amen. God bless you, church. God bless you, and see you po next week for our Thank You Jesus Sunday. Kung hindi pa naglalapot, kaya bang mag-picture? Sige po, ito po ay one of the history. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Answer prayer agad. Answer prayer agad. Diyan po nagtatapos ang ating gawain. Ingat po kayo at God bless you. Thank you po. Yung gustong mag-freshness, white up. Oh, sige. Sige lang po. Zoe, paano? Tapos Zoe, pakunik para na yung pakunik na. Picture po muna. Isa sa ano na yung picture po tayo po. Go. Opo, Zoe. At kiri yung picture po bago po kayo umalis. Smile. Oy, picture tayo. Bago kayo umalis. Lady, wag po kayo. Next week po, jacket ulit. Jacket ulit. Wag po kayo. Next week, jacket ulit. Hallelujah. Thank you, Lord. Alright. Buti sa sili. 1, 2, 3. Come on. 1, 2, 3. Greatest day in history.
love can't pursue.